Bistado. Kapit po mga kaibigan, patay na. Binaril. Binaril si Katotong Abe. Wawa man! Patay na po si Katotong Abet at patapos na po ang kwento ng Batang Quiapo. Gusto nyo bang malaman ang kwento ni Katotong Abet? Ang aking pinagdaanan sa Batang Quiapo? Aba, babalik vlog tayo kaya tara na, atong alamin. Hello po sa inyo. Ako po ay nagbabalik vlog kasi wala na akong taping. Hindi tayo kasama sa Sigabo. Hindi pa. Sana makasama. Pero hindi pa po tayo kasama sa Sigabo. At yun po ay nailipat po ng araw kung kaya ipapalabas. At abangan niyo po dahil pinapangako po sa inyo sa galing po ng CCM Productions ay maniwala kayo sa akin. Ganda po ang Sigabo. Tapos na po ang aking kwento sa Batang Quiapo. Sa totoo lang, akala ko po hanggang katapusan ay buhay ang character ko. Tapos, bigla na lang, nung huling araw o sa pangalawang araw bago matapos ang taping, ay nabasa ako at si Katotong Abe nga ay biglang mamamatay. Nasakit. Kasi hindi ko po inaakalang mamamatay na talaga, mamamatay pa yung karakter ko kasi nagbabalita na ako ng mga magandang nagagawa ni Mayor Tanggol, di ba? Binabalita ko na yung kanyang mga pa-housing, palugaw, paglinis ng Pasig River. So I thought all the while, yun na, pag naging mayor na siya, tapos na ang Batang Quiapo. Yung pala, maghihiginti pa tong mga Guerrero. Patay tuloy ako. Ako talagang mamatay pero wala po tayong magagawa. Nung nalaman ko nga na mamamatay ako, parang ayoko na pumunta dun sa kabilang location ng taping. Pero alam niyo po, ganun po sila kagaling mag-isip sa Batang Quiapo. Oh. Bigla-bigla na lang, naisip po nila, mamamatay si Katotong Albert. Yun po ba, kahit po tayo ay namatay, ay parang nabigyan naman po ng pagpapahalaga yung character natin, si Albert. At ako po ay talagang lubos na nagpapasalamat sa buong pamilya po ng CCM Productions, ng Batang Quiapo, of course, sa pamumuno ni, naiiyak tuloy ako, no? Ni Direk Coco Martin. Alam niyo po, di ko na kasi akalain mag-aartista po ako uli. Alam niyo po, mga almost 20 years na akong hindi umaarte. Lumalabas po ako ng TV pero hindi po umaarte. Nag-get lang sa mga TV show. So this time, nung may tumawag po sa akin para sa Batang Quiapo, nung una, nagdududa po ako sa sarili ko kung kaya ko pang umarte pero umupo ako kasi ito po ay oportunidad na makatrabaho si Coco Martin. No? At totoo lang, sa probinsyano, gustong-gusto kong makasama doon eh. Kasi alam niyo naman po, isa tayo sa mga alalay ni The King. Parang dapat kasama ako sa probinsyano kaso hindi po tayo nakasama. Yun pala, ang Diyos po ay may plano. Masasama po tayo dito po sa Batang Quiapo. Pero pasasalamat po muna kay Sir Julius Babaw kasi in-interview niya ako at kay Direk Coco po muna. Kay Direk Coco po mismo nang galing na napanood po niya yung interview ni Julius Babaw sa akin na halos sa isang taon na rin. No? Isang taon na rin po ang nakakaraan ng interview. At yun nga, mga April po, nung nakaraang taon ay may tumawag sa akin. Nung una, kinakabahan po talaga ako. At tanda ko pa, ang aking unang eksena ay sa pier, kasama si Efren Reyes Jr. O kinakabahan po talaga ako, hindi ko alam kung kaya ko pang mag-dialogue, o kaya ko pang umarte. Tapos yung linya ko, mahaba kaagad kasi reporter eh. So kinakabahan po talaga ako nung una, tapos buti na lang nagkamali si Efren Reyes Jr. Siya yung una nagkamali dun sa eksena namin kaya medyo nakahinga ako at nagawa ko na ng maayos yung pag-arte. Tapos sabi ng director, yung assistant director po namin, si Direk Carlo, sabi ni Direk Carlo, cut! Rap, that's a wrap. Ibig sabihin, tapos na po yung eksena, napayakap po ako kay Direk Carlo kasi talagang kinakabahan po ako noon. And I thought, yun na yun. Kala ko kasi sabi sa akin, guest lang sa Batang Quiapo. Tapos nalaman ko na hindi.
hanggang may election daw po, hanggang may election po ay kasama daw po ako magbabalita tungkol sa election. So I was surprised. Sabi ko, ang gusto ko lang mo naman po talaga ay makita po ako ng mga anak ko sa telebisyon o na umaarte kasi nung bata po ako, artista ako, hindi po ako nakita ng umarte nung mga anak ko. At ito pong pagkakataon na to, ay makikita po nila ako umarte. Tapos yung isa sa mga pinaka nakakakaba ay yung pangatlong araw ng taping ko. Yung eksena po ay naandoon sa Quiapo, tapos eksena ko ang mga grero. Tapos kakalabanin ko na kaagad si Sir Albert Martinez, of course my favorite, si Miguelito, ang iboto. Isa siyang tirero. Si Imagine po, so si Miguelito, si Sir Albert, si Don Don Gustavo. Opo, tapos sila po kaagad yung kalaban ko. Tapos ang haba kaagad ng linya, yun talaga yung kabang-kabado. Kasi sa gitna ng Quiapo kinunan, tapos nakapalibot sa amin yung mga tao. No? At awa naman po ng Diyos ay nairaos ko yun. Hindi naman po tayo nagkamali ka. Hindi naman po tayo nagkamali nun. At doon ko na, doon po talaga naramdaman na, wow, ang lalaking artista ng mga. Although hindi po nila ako kilala kasi hindi naman po nila ako nakatrabaho nung bata, isa lang po talaga ang maliban po kay Direk Coco, isa lang po talaga ang nakakakilala po sa akin si Direk Joel Lamangon. Kasi kami po ni Direk Joel, medyo matagal po ang pagsasama namin yan. Sa pelikulang Darna po ni Nanette Belved, ako po yung kanyang ding at yun po ay siya po ang director doon, si Direk Joel, bagong director pa lang po. So mula noon hanggang nagka-teatro po kami ni Direk Joel sa UP, sa Dulang UP. At doon nagsimula na. So yun, kilala ko ni Direk Joel. Pero karamihan doon sa cast and sa crew ay hindi po ako kilala. At alam niyo po, ang nakakapanibago, bilang dati, artista po ako, ako po yung pinakabata. Ngayon, kasi 45 years old na ako, ang tawag na sa akin sa set, Kuya. Sobrang dami pong mga magagandang experience sa Batang Quiapo na mahirap ikwento. Talagang mahaba po. No? Unang-una talagang maganda po yung role ni Katotok Abet, hindi po napabayaan. At hindi naman po parang nandun lang ako, no? Laging may mga issue ako na ini-explain, nakahaba ng mga lines. So para po sa bilang isang artista, ito po ay nakatutuwa po. Dapat ipasalamat kasi napakagandang challenge po at role na binigay po sa atin ng TCM Productions. Gusto ko pasalamatan yung director namin. Opo, si Direk Richard, si Direk Darnell, tapos si Direk Malu, of course. The best director para sa akin sa kasalukuyang panahon ay si Direk Coco. Alam niyo, ang isa pang hindi ko makakalimutan eksena ay yung kami po hindi po ako dapat kasama talaga dun sa eksena. Kaso kunyari, parang tinulungan ko lang sina Marcin. Oo, sina Marcin tinulungan ko siya. Tapos, biglang naisip ni Direk Coco na dapat mag-usap na yung character namin. Kaya kami, doon sa pass, o doon sa Lagos Nilad, sa ilalim, underpass, talagang bigla na lang yung naisip ni Direk Coco yung eksena namin. Tapos, galing. Ang galing po ni Direk Coco kasi yung imagination niya, ang bilis. No? Para sa akin, parang may divine intervention na nga kung matatawag natin. Talagang yun po yung talent niya. Kasi nakakabilib. No? Bilang isang mag-aaral po ng singing at nagtuturo ng singing, ito po ay, sa nakita ko po, ito po ay napabilib po talaga. Kaya nga, sa totoo lang, nalulungkot tayo kapag may mga taong naninira kay Direk Coco. Kasi si Direk Coco, siya po yung, hindi siya yung pinakamatingkad na bituin o pinakamatingkad na ilaw ngayon sa industriya. Hindi ko na alam kung sino. No? Kasi si Direk Coco, konti na lang po ang talagang pinapanood ng mga tao sa telebisyon. Tapos sisiraan nyo pa. Alam niyo po ba kung gaano kadaming katao ang nagtatrabaho sa Batang Quiapo? Diyos ko, 3 units po yung, kabila 3 grupo po yun. No, siguro mahigit 500 po kasama yung mga artista o 600 kasama yung mga artista sa mga nagtatrabaho sa Batang Quiapo. Tapos sisiraan mo, hindi ang daming tao na mawawalan po ng trabaho. Kaya ako po ay kahit hindi po tayo kasama doon sa Sigabo, nais kong humingi ng tulong sa inyo na panoodin yun. Kasi mga kapatid ko na po, yung mga nagtatrabaho doon, yung makeup artist, yung mga nasa costume, ang saya-saya po nila kasama, mga professional po sila.
So, sana po, supportahan niyo pa po yung mga susunod na gagawin ni Direk Coco. At hindi naman mapanood ni Direk Coco to, pero gusto ko lang talaga magpasalamat sa kanya. Kasi yan siya eh. Dahil naiiyak nga ako eh. Sa kasalukuyang panahon, sa mga nakatulog, hindi na naman ako nag-aapi. Sobrang habol ni Direk Coco. Sobrang giving. Alam niyo yung parang may Thanksgiving kami ng Christmas. Sabi ni Direk Coco sa akin, uy, di ata kumain ka na kasi kasabay kami dun sa pila ng pagkain. Uy, kukuha na ako, Direk. Wala ka tong, maraming salamat sa iyo at ganda ng ginagawa. Dali, kailangan ko sa lahat. Direk close ako eh. Close ako. Ano kumukuha sa akin? Ako nagpasalamat sa iyo dahil binigyan mo ako ng oportunidad. Napakasaya po, no? Napakasaya ng pakiramdam na umarte uli, meron kang script na babasahin, i-aarte mo, makipag-action, gumapang habang binubomba ng mga bumbero. Ay, nako, it's a wonderful opportunity. And the best thing about this is I gained friends. Alam niyo po, yung mga kasama ko sa Batang Quiapo, ay mga kaibigan ko na, alam niyo yung mga tita, yung mga kasama ko sa tent, alam niyo, ang dami ko pang kwentong Batang Quiapo eh. Kapag may 1,000 nanood nito, ikukwento ko na yung buong kwento kasama yung mga lidali. Pero dito, papasalamat po si Katotong Abet na nagpapalit naman po ng costume. Kaso ang ginagawa ko po, ito po, yung aking chaleco, meron akong 4 na ganito. Black, itong dark green, light gray, at saka itang brown. Okay, tapos lahat po ng kulay ng polo meron ako. Hindi nyo lang po napapansin. Pero may mga comment kasi hindi nagpapalit ng damit si Katotong Ab. Nagpapalit po ako. Yun na po, no? At ito po ang muling pagbabalik ko sa pag-vlog. Sana po ay inyong suportahan. Opo, mapapanood po ako sa YouTube, sa Facebook, at ipopost ko rin po sa TikTok. Search nyo lang po yung Atong Redillas. Maraming salamat po. No? At patuloy niyo pong suportahan ang lahat po ng mga gagawin pa po ng CCM Production. At suportahan niyo rin ang aking pag-uwi. Ang next topic, coffee or national arts. Sige na mga kaibigan, sabi nga po nung sikat at tunay na legend na si Rod Navarro, hindi yung anak, yung basta, sabi po ni Rod Navarro, sa inyo manggagaling, hindi inyong igagaling. Sa inyo rin magmumula ang inyong ikasasama. Kaya, pilitin niyo pong maging masaya. Dahil choice naman po natin ang pag-ibig. Ingat po kayo. Ito ang atong Harami. Shout out pala kay Kuya Rolly Solis ng Jubail, Kingdom of Saudi Arabia.